Hello guys! So ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung about sa Singapore versus other countries. Ayan. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So wag niyo ako i-bash ha. Based on my experience, pananaw ko lang to. So yun guys, bakit mas gusto ko yung Singapore kumpara sa other countries? Ito guys ay tawag doon, hindi naman lahat, pero based lang sa akin to ha. So yun, mas pinili ko ang Singapore. It's because of first talaga is safety and freedom. So yun, bakit safety and freedom? Kasi guys, hindi naman po tayo aalis tayo ng bansa natin, pupunta tayo sa foreign country na wala tayong kaalam-alam. Hindi natin alam yung culture nila, hindi natin alam kung anong government nila, hindi natin alam. Tingin nyo ba sa isang araw memorize mo na lahat ng mga all about dun sa bansang pupuntahan mo? Parang napaka-genius nyo na kung maano nyo yun, no? So yun, kasi yung akin is yung safety talaga guys. Dito talaga sa Singapore is napaka safe talaga yung mga foreign workers. Wala po ditong nagmamaltrato ng mga ng mga tawag dito, ng mga helper. So, meron ditong, alam nyo ba dito sa amin, sa TikTok man, sa TV man, or kung saan man dito, may mga ads dito ng tungkol about sa pag-aapi or pang mamaltrato ng mga helper. So, ito panoorin nyo itong isa. That's enough! If you know of any migrant domestic workers who are facing well-being issues, do not hesitate. Call the MOM helpline for migrant domestic workers. So yan. O diba, tungkol dun sa pagmamaltrato ng helper. So anong dapat nilang gawin? Dito kasi guys sa atin, sa Singapore, dito sa amin, mga konting info lang po, hindi marites ang mga tao dito. Pag once na meron kayong nalaman na ina-abuse ang mga helper or something, kasi dito guys magkakadikit, lalo sa mga HDB, yung alam mo yung mga condo unit, yung parang ganun din dito na pag sobrang lakas ng salita mo, maririnig sa kabilang bahay, yung ganun, sa bilang sa neighbors mo. So dito, ang way of po guys is hindi kakatukin mo or makikipag-away ka sa kapitbahay mo, hindi po ganun dito. Sila po dito is nila sa legal way. Kung paano nila ginagawa yon, pwede nilang kontakin yung government nila or kung sino naka-assign dyan, magko-complain sila kasi nga diba may nakalagay doon kung saan ka pwedeng, so sino yung contact organization na pwede nilang lapitan pagdating sa mga ganyan na nakakarinig sila ng something na pagmamaltrato. So yun, hindi na po yan anonymous po yan. Bigla na lang pong may pupunta sa bahay nyo na magdadala ng letter or mismong may ma-receive na lang kayo na letter na complaint against sa inyo. Hindi nyo na po malalaman kung sino yung neighbors nyo yung may complaint, as long as yan i-record lang yan, yung may ebidensya lang yan, record lang yung boses nyo habang pinagsasabihan nyo na hindi maganda or kung ano mang nangyayari or na-videohan kayo. Yun, magkakaroon agad kayo ng ng tawag dito, ng kaso. So yun, kaya very hassle at ayaw po ng mga Singaporean ng tawag doon, abala sa kanila kasi mga busy tao yan sila dito guys. Hindi sa kanila, mahalagang oras dito sa kanila. So yun, kaya pag mga ganyan hassle sa kanila, ayaw nila ng ganyan. So kung gagawa sila ng against sa batas nila, sino rin ang kawawa sila din, 'di ba? So yun. Kaya dito maganda, di ba? Walang mga marites dito na kakatukin mo or magrereklamo ka sa kapitbahay mo pag sobrang lakas nila or gano'n. Hindi. Magkakaroon ka na lang ng ng letter na may may reklamo ka na, gano'n. Tapos hindi mo na alam yan. So magpa-file ka na ng mo doon, sagot mo doon sa reklamo sa iyo. Yun. Kaya napaka anonymous yung magrereklamo sa iyo, guys. So yun, gano'n ka safe dito. Tapos yung freedom, kasi alam naman natin na every week talaga is meron talagang day off ang mga helper dito. At pagka yun nga lang, may mga ilan katulad ko din may curfew, pero okay na rin kasi every week naman din nakakalabas. Tapos pag hindi ka pag yun nga lang, may mga ilang employer din na kailangan pa rin yung tulong mo pagka Sunday, so meron binibili or binabayaran nila yung day off mo. At pag pumayag ka naman, hindi pabor din yun sa'yo kasi wala ka ng gastos sa labas, may ipon ka pa. Pero at least once a month talaga meron kang day off. Hindi po pwede yan na pinatupad na po since 2023. Nagkaroon na po ng rules na kahit isang beses magkaroon ng day off ang isang helper. Ganun nila pinahalaga ng mga helper dito na kailangan mag-unwind at So yun. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagustuhan ko. Unlike
may mga ilang countries kasi may ilan akong sisi na nag-comment na wala daw siyang day off. So gusto niya maka-experience, gusto niya nanonood ng mga kung ano nangyayari sa labas kasi gusto niya maranasan. So sisi, ayan, welcome ka dito sa Singapore. Pag nandito ka na, chat ka lang sa akin para magbanding tayo minsan. So yun, tawag dito. So maganda ang tsaka ang nagustuhan ko dito is wala ka nga masyadong lalabas na pera, guys. Kaya yung nga dun sa may isang bansa na ang kaibigan ko na halos sabay kami nag-apply, Saudi yata siya, pati passport niya binayaran. Pero nung time na yon, yung salary ko nung nag-computan kami is 21 sa kanya, ang akin more or less 21 sa kanya, ang akin naman is nasa 23. Tapos plus hindi ko pa alam noon na hindi ko pa na-gets talaga noon na pag yung day off ko pala is babayaran pa, tataas pa yung sahod ko. So parang umabot ako ng 25 noon, sa kanya 21. Wala siyang day off, guys. Tapos nung nasa Pilipinas pa lang kami, binigyan siya ng 500 pesos plus binayaran pa yung passport nyo. So nakakuha siya ng parang almost 2,000 na nun, kaya tuwang-tuwa siya nun, pero hindi naging maganda yung niya, sobrang niya, ewan ko, na siya, tagal na namin hindi nagkakontakan, so hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanya. Pero ako, guys, so far is masaya at continuous ako dito sa Singapore at okay ako. So yun, wala siyang day off nun, guys, so hindi ko na alam kung anong balita na sa kanya ngayon. So yun, kaya tuwang-tuwa siya na ganun yung niya. Pero sa akin kasi is, binayaran. Gasino lang yung kulang-kulang 2,000 mo na different sa akin. Tapos mas malaki pa pala yung sahod ko sa'yo pag tapos may freedom pa ako. Tapos ikaw nasa loob ka lang ng bahay. Mahirap po kasi yung ganun. Buti sana ko isang buwan ka lang na nasa tapos uwi ka na ng Pinas. Okay lang yun, matitiis ko yun. 2 taon yun, guys. 2 taon ka lang nasa loob ng bahay. Trabaho ka lang ng trabaho. Hindi mo nakikita yung labas. Although nakikita mo siguro sa bintana lang or something ng ganun. Pero iba pa rin pag na-explore mo yung ganda, yung parang maging tourist ka kahit isang araw lang, 'di ba? So yun, kaya yung freedom talaga, guys, talagang iba rin kasi syempre halos buong 26 days ka na nagtatrabaho. So sana naman kahit paano sa 4 days same experience mo naman, explore mo naman ang ganda ng Singapore kasi sobrang ganda talaga dito, guys. Ang daming tourist spots at madami silang mga activities dito na mga libre para sa mga foreign workers, at marami na rin pa akong mga video dyan na libre lang ako. Nagkaroon ng baking, nag-baking class ako, nagkaroon akong cooking class, puro libre yon. Nag-attend ako ng mga seminars, nag-attend ako ng basta marami akong mga, tapos yung tawag doon, yung mga basta marami yung mga exercise, something mga ganyan. Tapos marami silang activities na mga libre para sa mga foreign workers, sa mga domestic helper na katulad natin. So yun, maging active ka lang sa mga dito sa Singapore, marami sila, guys. So yun. Ayun, habol ko lang, di ko pala na-explain kasi yung sa kaibigan ko na Saudi yata yun siya, kalimutan ko lang kung saan yun. Yun, kasi yung sa kanya wala nga siyang, kaya happy siya nun kasi 21 lang daw yung sweldo niya. Pero kasi ako kasi may salary deduction of umabot ng 4 months. Siya kasi nun is next month nun, pagka 1 month niya may sweldo agad. So yun, kaya doon siya natuwa. Pero kasi sa akin, sa kanya may freedom. For me, mas okay na lang din yung sitwasyon ko ngayon at wala akong pinagsisihan kasi kahit kung i-compute man yung nagkaroon man ako ng 4 months deduction, at least yung safety ko at saka freedom ko is hindi yun nakatawaran ng amount, guys. Kasi tingnan mo, hanggang ngayon tumagal ako dito kasi nagustuhan ko talaga yung Singapore, guys. So yun lang.